Nanawagan ng clemency kay Pangulong Bongbong Marcos ang pamilya ni Mary Jane Veloso. Nananawagan po ako sa ating mahal na Pangulo na sana po ibigay na po ang clemency sa aking anak. Ako po ay matanda na, matagal naman na pong nagdusa ang aking anak. Isang taon na pong mahigit si Mergin dito. Masa po kami na makakauwi na po. Buong pamilya Veloso po, nakikiusap, nagmamak-awa, na ibigay mo na po ang kalayaan ni Mergin. Kasama nilang nagtipon sa harapan ng Justice Department ang grupong migrante at mga taga-suporta. Apela ng mga magulang ni Mary Jane, matagal nang naghirap sa kulungan sa Indonesia ang kanilang anak na nakatulang pa ng kamatayang noong 2010 dahil sa drug trafficking. Nakiusap din sila sa Pangulo na dalawin si Mary Jane sa kulungan para makita ang sitwasyon nito. Nauna nang sumulat ng isang open letter nitong Enero si Mary Jane para ipanawagan ang kanyang paglaya na ibalik si Veloso sa bansa nitong 2024. Mahigit 400 milyong pisong halaga ng gamit sa paggawa ng iligal na sigarilyo ang nasamsam sa 4 na bodega sa Pampanga. Tuloy ang investigasyon sa kung protektado ng 2 kongresista ang sindikatong posibleng nasa likod ng mga ito. Nakatutok si Chino Gaston. Kahong-kahong processed tobacco, mga di paputol na cigarette filters at makinang nagro-rolyo ng sigarilyo ang tumambad sa mga bodega sa Pampanga na ni-raid ng pulisya, Customs, Health Department at Bureau of Internal Revenue. Pero walang inabutan ng mga otoridad sa 3 bodegang nasa San Fernando at San Simon. Di gaya sa imbakan ng bayan ng Mexico kung saan 6 na Chino ang inaresto. Sa 4 na warehouse, umaabot na sa higit 400 million pesos na iligal na sigarilyo, raw tobacco at mga cigarette making machines ang nakumpiska. Paniwala ni Interior Secretary John Vic Remulla, posibleng isang malaking sindikato ang may-ari o umuupa sa mga warehouse at pinatatakbo ng tinawag niyang isang tobacco lord. Iniimbestigahan din ang impormasyong nakakatanggap umano ang grupo ng proteksyon mula sa 2 kongresista ng Central Luzon. Well, may mga Central Luzon congressman na nagpapatawag at nagsiset ng appointment sa akin. Sabi ko, wala pa naman ako pinapangalangan Wala pa naman ako facts na pwede ilabas. Kaya wala pa kami pag-uusapan. Sa warehouse na ito sa San Simon, Pampanga, tinatadtad at pinoproseso ang raw tobacco leaves. Gaya nito, gamit naman ang makina. Nagaya rin ito. At mula rito dinadala ang mga nasabing processed tobacco sa iba pang mga warehouse kung saan nililikha ang final products, yung illegal na sigarilyo. Ito po yon. Sa taya ng mga otoridad, umaabot sa higit 160 million pesos na illegal na sigarilyo ang kayang ilikha ng nasabing sindikato kada araw. Itinuturing na illegal ang mga sigarilyo dahil hindi kabilang ang mga kumpanya at produkto sa listahan ng National Tobacco Administration. Wala ring permit ang mga makina mula sa LGU at hindi bayad ng buwis kagaya ng excise tax. Yes, for 2025, to 30 billion ang nawala sa DOH dahil dito. 30 billion. So ang kaso talaga ay Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ayon sa Customs, bukod sa illegal local manufacturing, nakakapasok din sa merkado ang illegal na sigarilyo sa pamamagitan ng smuggling. Unang-una, yung halaga ng smuggled cigarettes o agricultural products from January 2025 hanggang December 2025, hindi bababayan ng almost 200 billion pesos. Ayon sa PNP, sunod na tutugisin ang mga illegal cigarette manufacturers sa Visayas at Mindanao. In Mindanao, pati mga tindahan, including yung transportation sa highway, including sa tindahan, no, lahat tinitignan. And we even raided a premises there, isang bodega, hinukay sa ilalim ng lupa ang milyon-milyong sigarilyo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kumpara nitong mga nakalipas na araw, humina ang hanging amihan kaya bagyaring nabawasan ang lamig ng panahon. Ayon sa Pag-asa, hanggang sa extreme northern Luzon na lamang umaabot ang ihip ng amihan.
Magdadala naman ng mainit at malisangang panahon ng easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Pero paglilinaw ng Pag-asa, hindi pa tapos ang amihan season. Posible pa itong magkaroon ng panibagong surge o bugso sa mga susunod na araw o linggo. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang mataas na ang tsansang ulanin ang Batanes at Babuyan Islands. Magtutuloy-tuloy yan sa hapon at may mga pag-ulan na rin sa iba pang bahagi ng Hilagang Luzon, Aurora, Quezon at ilang lugar sa Mindoro provinces. Malalakas ang buhos ng ulan sa ilang probinsya kaya maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, gaya kahapon ay hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng biglaang pag-ulan o thunderstorms. Kilig ang hatid ng cast of House of Lies sa kanilang Valentine Mall show sa Quezon City. Pa-thank you nila yan sa mainit na suporta at good feedback sa kanilang Afternoon Prime series. Ang masayang ganap sa chika ni Athena Imperial. Kilig at kulitan ang hatid ng House of Lies cast sa kanilang viewers at fans sa post-Valentine Mall show nila sa Quezon City kahapon. Hinarana ni Kokoy De Santos at Martin Del Rosario ang mga manonood with matching gifting of flowers. Humataw si Chris Bernal habang isang sweet song ang inihanda ni Beauty Gonzalez. Lumabas din ang kwelang personality ni Patricia Tumulak at G. Canlas na hosts ng program. Thankful ang cast sa tuloy-tuloy na pagtutok ng mga kapuso sa kanilang GMA Afternoon Prime series. Ang good feedback, rewarding para kay Kokoy na ginagampanan ang role ni Jobert na may special needs. Nag-research po ako, talagang pinagpuyatan ko rin. Hindi nagpapamotivate din sa akin is yun nga, representation siya ng mga totoong tao. Siyempre, para mabigyan ng hustisya, talagang pinag-iigihan natin. Abangan daw kung paanong mabubunyag ang mga kasinungalingan ng mga karakter habang patindi ng patindi ang pagtutuos ni Thea at Marjorie. Marami pa kaming mga salpukan ni Beauty. Marami pa kaming mga away, batuhan ng mga iconic lines. Alam mo yun, yung mga matatandaan mo, talaga maaalala mo. Hindi pa natatapos ang pang-aakit ko kay Paolo. At abangan din nila kung anong mangyayari naman sa relationship din namin ni Edward. Abangan nyo kung yung asawa ko kakagat ba o hindi. Diyos ko po, yun yung abangan nyo. At syempre, mas marami pang matutuklasan nilang kasinungalingan sa loob ng bahay. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happenings. Inireklamo ni beauty queen actress Michelle D ang internet personality na si Sian Gaza at 4 na iba pang social media pages dahil sa pagpapakalat umano ng fake news. Ang detalye at ang sagot ni Gaza sa pagtutok ni Oscar Oida. Naghain sa NBI Cybercrime Division ang beauty queen actress na si Michelle D ng reklamong cyber libel laban sa internet personality na si Sian Gaza at 4 na iba pang social media pages. Aligasyon ni D, nagpapakalat ang mga ito ng maling impormasyon at fake news laban sa kanya. Napakarami na po, halos araw-araw may mga lumalabas na mga maling impormasyon tungkol po kay Michelle. In fact, meron pong isa pa doon na nasa ibang bansa daw siya at tumakas. So here, she's here. Kita nyo naman, never po siyang umalis ng bansa. Sabi ni D, batid niya na siya ay isang public figure pero ibang usapan na niya kung mali at nakakapanirang impormasyon na ang ipinapakalat. I've built my whole career out of blood, sweat, and tears. So, of course, to be the subject of scrutiny, it's not the first time, of course. Pero syempre nakakasakit kasi sometimes people with scandals like this, they forget what you've done for your career and the hard work you've put. Everyone is open to their own opinions. I respect all opinions. I respect constructive criticism, but there is a line that is crossed in terms of defamation and intentionally trying to take your career out of your hands. Nang tanungin ng media kung kumusta na siya. Well, of course, I'm human. I've been better, pero may tiwala naman po sa sistema natin. Tapos alam ko rin po na lalabas na ng katotohanan. Do I feel worried? I know I'm on the right side of this.
Sa kanyang social media post, sinabi ni Zian Gaza na damage control umano ang ginawa ni D na paghahain ng libel case laban sa kanya para daw ma-divert sa kanya ang issue at malayo sa issue nito sa nagrereklamong driver. Dati nang itinanggi ni D ang paratang ng driver. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Target ihabol sa Semana Santa ang pag-aalis ng mga sagabal at pagtatapal sa Maharlika Highway. Mahalaga ang daan lalo sa pagbiyahe ng mga kalakal mula Luzon hanggang Mindanao. Kaya may hiwalay na pangmatagalang rehabilitation na isasagawa. Nakatutok si Joseph Morong. Kung ang Pilipinas ay isang katawan, ang Pan-Philippine Highway o Maharlika Highway ay isang malaki at mahabang ugat na lampas 3,000 kilometro ang haba mula sa Lawag sa Hilagang Luzon. Itatawid ng Roro at magpapatuloy sa Eastern Visayas bago muli itawid ng Roro mula Hilagang Mindanao papuntang Zamboanga City. Dito dumaraan ang maraming produktong agrikultural kaya nga may panukalang batas na tawagin din itong National Food Highway. Dekada 70 pa ito na itayo at kung ang mga inspeksyon ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pagbabasehan, tila napabayaan na ito. Sa ilang bahagi sa Quezon, baku-bako ang daan. Gayon din sa Bicol at sa Samar. Hindi mo aakalaing national highway ito. Kaya ngayong malapit na naman ang Semana Santa kung kailan marami ang inaasahang babiyahe, pinapamadali na ng DPWH ang paglilinis ng mga obstruction o harang sa Maharlika Highway, kasabay ng pansamantalang pagtatapal at pagpapantay ng mga baku-bakong bahagi nito hanggang sa katapusan ng Marso. Ang target, walang matirang bahagi nito na hindi madadaanan sa kasagsagan ng mahal na araw. Pasensya ulit, no? Pero kaya kami nagmamadali ngayon kasi in preparation for Holy Week. Sa Hunyo o Hulyo naman, maaring simula ng pangmatagalang rehabilitasyon nito na nangangailangan ng nasa 16 billion pesos. Pag natapos, ganito na dapat ang maging itsura ng Maharlika Highway. Magkakaroon na tayo ng malawakang bidding for A, 5 sa Bicol, Samar sa Region 8, and sa Region 13 sa Agusan, no, sa Surigao, Agusan area. Kasi yun ang information natin na yan ang pinakamasasamang area. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nasa 60% na mga kalsada sa buong bansa ang kailangang i-repair o kumpunihin. Samantala, sa Hulyo naman, inaasahang matatapos ang Phase 1 ng rehabilitasyon ng EDSA mula Taft hanggang Orense. Oras na matapos ito, magkakaroon daw ng mga sidewalk para sa publiko. Pinag-aaralan ng DPWH kung pwede ang maghapon at magdamag na rehabilitasyon sa Semana Santa dahil walang masyadong tao sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Dati nang may dokumento mula ICC na nagsasabing may mga kasabwat umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang drug war. Pero ngayon lang ipinakita ang kanilang pangalan sa mga dokumento. Bakit kaya? At nangangahulugan bang may ilalabas ng arrest warrant laban sa kanila? Ang basa ng ICC Assistant to Counsel sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Noong 13 ng Pebrero, inilabas ng International Criminal Court o ICC ang dokumentong ito na pinapangalanan ang mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay sa mga anitoy kriminal na kinabibilangan ng umano'y sangkot sa iligal na droga. Kung dati redacted o hindi ipinakita ang mga pangalan ng co-perpetrators, ngayon lantad na ang pangalan nila. Sina Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, ilang dating opisyal ng PNP na sina Vicente Danao, Camilo Cascolan, Oscar Albayalde at Isidro La Peña, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre at dating National Bureau of Investigation Davao Regional Director Dante Gueran. Ayon kay ICC Assistant to Counsel, Attorney Maria Cristina Conti, ang pagsasapubliko ng mga pangalan ay maaring para mas klarong maipaunawa sa publiko ang ICC case ni Duterte. Yung pagdeklara at pag-disclose ng mga pangalan ngayon ay malamang sa malamang ayon sa una, utos ng pre-trial chamber o kaya ay upon agreement by the parties ng prosecution tsaka ng defense.
Mukhang ito ay isang hakbang para mas maintindihan natin kung ano ba yung charges o yung sakdal na babasahin. Aniya, ang paglabas sa pangalan ng mga co-perpetrators ay hindi nangangahulugang mailalabas ng warrant of arrest laban sa kanila. Ang ICC sa ngayon ay hindi naman sinisilip or hindi nila kakasuhan yung lahat ng involved. Meron silang prosecutorial strategy kung saan yung pinaka-responsable ang kanilang kakasuhan. Pero sakaling maglabas ng warrant of arrest ayon kay Conti, mainam na sundin ng Pilipinas ang prosesong nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute. Nakasaad dito na sa oras na matanggap ang warrant of arrest, nararapat itong ipatupad agad ng isang bansa. Ang naaresto ihaharap sa competent judicial authority sa naturang bansa para alamin kung tama ang proseso ng pag-aresto dito at kung inirespeto ang karapatan nito. At kung nirespeto ang karapatan nito, yun nga lang, hindi nakasama ang Pilipinas sa Rome Statute matapos mag-withdraw noong 2019 sa ilalim ng Duterte administration. Dati nang sinabi ng DOJ, gusto nitong hintayin ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong isinampa ng mga anak ni Duterte na kumukwestiyon sa naging proseso ng pag-aresto sa dating Pangulo. Sa kanilang petition for writ of habeas corpus, sinabi nilang hindi umano na ipakita kay Duterte ang opisyal na kopya ng arrest warrant laban sa kanya. Hindi rin daw naaayon sa revised rules of criminal procedure at sa Article 59 ng Rome Statute ang pag-aresto sa kanya. Hinihintay pa ang desisyon ng Korte Suprema rito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Comfort room pero umaalingasaw ang problema ng di kaaya-ayang amoy? Yan ang gustong bigyang solusyon ng prototype na dinevelop ng STEM students sa Antipolo. Tara, let's change the game! Mapanghe. Lagi pong mabaw. Madumi po. Ilan lang yan sa karaniwang reklamo sa mga CR sa eskwelahan. Yung literal na comfort room ang tawag. Pero minsan di na po nakakapag-CR kasi dun sa amoy po. Naiilang po ako sa mga amoy tsaka sa mga nakikita ko po. may solusyon dyan ang STEM students mula sa San Jose National High School sa Antipolo, Rizal. Pasok SMOCAS, short for Smart Monitoring Odor Control and Alert System. Target ng prototype na mabawasan o maalis ang ammonia sa hangin, lalo na sa mga CR. We've conducted a qualitative research din po about this, and ayun po, nalaman po namin na marami po pala kami na nagsastruggle. Kapag po tumataas po talaga yung panghipo ng CR o yung ammonia po niya, nakakapag-make po siya sa mga students na maging nauseous sila. Tapos, may nahihilo na rin po. The comfort room should live by its name po na nagsiserve po ng comfort sa mga students and also syempre po sa tao. Ang primary goal po ng humidifier na built-in po sa aming prototype is to lessen the odor. Katabi natin ngayon itong prototype na SMOCAS. So, una natin makikita dito yung gas sensor. Siya yung nagde-detect nung level ng ammonia sa hangin. Tapos, kapag ka masyadong mataas o di kaya mag-i-exceed ng 30 ppm yung ammonia, pinapadalhan niya ng mensahe o ng command itong ating motor, servo motor. Siya ngayon yung mag-on sa ating humidifier. Meron din siyang sensor para ma-determine yung temperature, humidity, at di pa pang gas values. Additionally, kapag ka po nag-exceed ng 30 ppm yung ammonia level sa CR, bukod dun sa command na ipapadala niya sa servo motor, mapapadalhan din po ng message or text message yung nag-handle ng CR para ma-warningan po syempre yung mga tao kung ano yung conditions doon. Gamit ang teknolohiyang ito, may tsansang mabawasan ang mga health risk at mapanatili ang comfort sa comfort room. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Navier, changing the game!
Gabi ng February 5 nang maglandfall ang bagyong Basyang sa Surigao del Sur. Mabilis na tumaas ang baha noon na puminsala sa mga bahay at kabuhayan ng mga residente. Sila naman ang hinatira ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas matapos ang pananalasa ng bagyong Basyang sa bayan ng Lanuza sa Surigao del Sur. Nagkalat pa rin ng mga troso at makakapal na putik sa daanan dulot ng kabi-kabilang landslide at malawakang pagbaha. Isa sa pinakanapuruhan ang sitio Katupgas sa barangay Norcia kung saan umabot ng hanggang dibdib ang baha. Dahil daw sa lakas ng agos ng tubig na may mga kasamang kahoy, inanod ang ilang kabahayan, kabilang na ang tirahan ng pamilya ni Cherry. Tanging flooring na nga lang daw ang natira sa kanila. Nawalan po kami ng bahay, pati mga damit namin walang natira kahit isa. Sa bayan ng Cortez, punong kahoy at kawayan ang lakas loob na tinawiran ng mga residente ng barangay poblasyon matapos ang bagyo. Nasira kasi ang tulay sa kanilang lugar. Yung first few days, wala ho talagang nakarating kasi putol po yung bridge namin. Wala kaming source of water, mahirap po yung food. Kaya sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation para sa mga nasalanta ng bagyong Basyang, nagtungo naman tayo sa bayan ng Lanuza at Cortez para maghatid ng mga food pack, katuwang ang 36th Infantry Battalion ng Philippine Army. Para magbigay ng transportation assistance, security, and then meron din mga manpower assistance sa paghahatid ng mga services and mga relief goods. Sa kabuuan, 6,000 individual ang ating natulungan. At sa mga nais namang tumulong, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.